I was a bit late for lunch, pero pagdating ko sa planta ng mga eskodero, ay tirek pa rin naman ang araw sa katanghalian. Naabutan ko agad ang mga tauhan nila. Uy, Monica, si Aldrin, at mga kaibigang taga-Talyer. Wala nga palang pasok ngayon, kaya nandito sila sa planta. Dahil nagmadali na ako papunta rito, hindi na ako nakapagbihis pa. I'm still wearing my corporate attire. At itong sapatos ko ay iyon pa ring may heels. Hi! Bati ko sa kanila. Sobrang tirek ang araw kaya tinakpan ko ang mga mata ko mula sa sinag nito. Nandyan ba si Darius? Tanong ko agad. Tumango si Aldrin. Oo, Monica, sakto lang ang dating mo. Magbe-break pa lang kami. Tara, dito ka sa silungan. Wala nga pala akong payong, kaya naman sumunod na rin ako, at bahagyang pumasok sa loob. Naririnig ko ang tunog ng mga makina. Monica, medyo huli ang dating mo. May bisita na kaya si Darius, biglang sabi ni Drix na ikinapagtaka ko. Ha, we already have a plan for lunch. May bisita siya. Tanong ko. Tumango si Aldrin. Sa gitna nilang tatlo ay si Drix na nakaakbay sa dalawang kaibigan. Oo, Monica, mga 10 minuto na rin. Hindi ko alam kung saan sila napunta, nag-uusap, Ganoon ba? Sabi ko at laminga sa paligid, pero hindi ko nga nakita si Darius. Sino ba yung bisita niya? Hindi na ba siya makakapag-lunch? Sige, hihintayin ko na lang. Oo nga pala, I brought some lunch. Pinaluto ko lang iyan kay Esmeralda. Pasensya na kung yan lang, sabi ko at inabot ang dalang paper bag. Yawn, sakto, gutom na ako. Sabi ni Aldrin na agad binatukan ni Drix. Mahiya ka naman kay Monica. Seryoso, Monica. Salamat, si Ivan na ang tumanggap. Tumango naman ako at ngumiti. Medyo marami naman, yun kaya marami rin silang makakakain. Paano ka, Monica? Sabay na kayo ni Kuya Darius. May kausap na iyon. Baka kumakain na sila, sabi ni Aldrin. Hihintayin ko na lang na matapos silang mag-usap. Hindi pa naman ako gutom, sabi ko, at ngumiti kahit ang totoo ay kumakalam na itong sikmura ko. Sure ka, Monica, kumain ka na rin kaya? Baka matagalan pa iyon, pang-aalok pa rin nila lalo na si Aldrin, na tinanggihan ko pa rin. Isang pilit pa, Aldrin, pati styro malulunok mo, sabi ni Ivan sa kaibigan, na ikinasimangot na lang nito at kumain na rin. Hindi rin naman nagtagal, at may dumating na rin. Si Aldrin agad ang pamuna niyon. Ayan na pala, Monica. Napatingin ako roon, at nakita nga si Darius, pero imbes na mapangiti katulad ng palagi kong reaksyon, kapag nakikita siya, ngayon ay kulang na lang mapasimangot ako. Natigilan ako nang makita kung sino, ang kasama niyang naglalakad sa kanyang tabi. A very familiar woman stood beside him, ngumingiti ito at tila may sinasabi kay Darius. Walang iba kundi si Kemi. My lips parted. Nagtagal ang tingin ko sa kanila, at ganoon na lang ang pagpait ng lalamunan ko, at pagsagitsat ng kung anong hindi ko gustong pakiramdam sa aking dibdib, nang makita silang magkasama. Nagtama ang paningin namin ni Darius nang tumingin siya sa aming direksyon. He immediately saw Aldrin, and their other friends having lunch already. Napatingin din sa akin si Kemi. Unti-unting nabura ang ngiti sa kanyang labi, at sumeryoso ang tingin sakin, mukhang hindi na gaanong nagulat na makita ako rito. Miss Pimentel, bati agad ni Kemi at tumingin kay Darius. I didn't know your friends. Panipi. Sinikap kong ngumiti, kahit pakiramdam ko ay halata ang pait doon. Dito rin pala ang punta mo, Miss Hermosa, matamang bati ko. Tumango siya, at nakita ko ang paper bag na kanyang dala. So, she was pertaining to Darius, Siya pala ang dadala niya ng lunch. Nag-lunch ka na ba? Tanong ni Kemi sakin. Mayroon pa ako sa sasakyan kung gusto mo. Ngumiti lang ako, thanks, but I just pagsisinungaling ko. Di ba? Hindi na natuloy ni Aldrin ang akmang pagsasalita, nang pigilan siya ni Drix. Napatingin din tuloy roon si Kemi at napangiti siya. Now, I'll make sure na mababatukan ko rin si Aldrin, katulad ng ginagawa ni Drix. Sige na, Miss Pimentel. Or should I call you Monica from now on? Hindi ko alam na ganoon ka pala kalapit kay Darius, sabi ni Kemi,
na tila dahilan ang bagay na iyon, para maging malapit din kaming dalawa. Ngumiti ako at hindi na yumangal. Kinuha niya nga ang sinasabing pagkain. May assigned area rito sa labas, kung saan pwedeng kumain. Napatingin ako kay Darius, pero nag-iwas din. Doon pa lang ay malamang nasagot ko na siya, na okay na ito at ayaw ko na ring tumuloy pa sa lunch, katulad ng napag-usapan. Naupo na rin ako, at halos di ko magawang masiyahan. I can't help but look at Kemi. Hindi pa pala kumakain si Darius. Si Kemi pa mismo ang nag-asikaso. Napatingin ako kay Darius, noong siya ang maglagay ng pagkain sa harapan ko. He stared at me as if he's checking on me. Kahit na ganoon, hindi ko pa rin maiwasang maging tahimik buong sandali. Kahit pagtapos ng lunch, hindi ko alam kung napansin pa nila iyon, dahil busy rin naman sila sa pagkukwentuhan at tawanan. Mukhang magiging kasando rin ni Kemi sina Aldrin. Sa dulo nakaupo si Kemi, samantalang nasa kanang side niya ako sa kanyang tabi. Dahil hindi ko na kaya, nagpaalam na muna akong magtutungo sa restroom, pero saktong pagtayo ko, ay siya ring pagtayo ni Kemi. Dahil umiinom siya ng juice ay natapon iyon sa akin. Napasinghap ako. Maging sina Aldrin, ay napatigil sa pagtatawanan at napatingin din sa nangyari. Nabuhos ang punong baso sa bandang dibdib ko. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa nabasa kong damit. Oh, my, Monica. I'm sorry. Agad na sabi ni Kemi. Napalunok ako agad, lalo na nang bumakat ang suot kong light pink na panloob sa aking bra. Pati trousers ko, ay nabasa ng kaunti. It's okay. Magpapalit lang ako, nag-init ang mukha kong sinabi. Pati si Darius ay hindi rin inasahan yung nangyari. Dadaluhan niya pa sana ako, pero sinabi kong ayos lang. Mabuti na lamang at may baon akong extra shirt sa aking kotse. I always have extra clothes in my car. Pinakuha ko na lang yun para makapagbihis na. Magpapalit lang ako, sabi ko at tinalikuran na sila. Narating ko rin agad ang restroom, at medyo natagalan pa ako roon. I sighed nang mapagtigan ang suot kong malinis na. Inayos ko ang aking buhok, at lumabas na sa restroom. Naabutan ko silang tapos na palang kumain. May kausap na si Darius na mukhang taga rito rin sa planta, at naroon din si Kemi. Ang iba ay nagpapahinga pa rin mula sa pagkain, at nagliligpit para makabalik na sa trabaho. Monica, buti nakapagbihis ka na. Napatigil si Aldrin, noong bahagya akong makalapit, at bumagsak ang natitigilan na tingin sa aking damit. Nakalabing sabi ko at lumapit na roon. Naaga ko agad ang atensyon ni Kemi. Natano ko si Darius, na magkakrus ang mga braso, at mukhang may seryoso silang pinag-uusapan bago ako dumating. Napatingin sila sa akin paglapit ko, at bahagya ring napatigil. Napalingon din si Darius. He stopped for a beat, at agad bumaba ang tingin sa aking damit. Natigilan siya and amusement crossed his eyes. Darius stared at me after a while of staring at my chest. He bit his lower lip. One thing I know, his eyes was caught off guard sa aking dibdib, kung saan nakaimprinta ang malaking disenyo ng aking damit. Maging ang mga tauhan ay napatigil din. Pati si Kemi ay napakurap, staring at my fitted white top with a print that says, I licked it so it's mine. Napatingin ako sa reaksyon ni Kemi, dahil sa suot ko. It's impossible for them, not to notice my shirt, dahil sobrang laki ng print nito. It's a mouth with red lipstick and a tongue sticking out, at ang nakasulat dito na, I licked it so it's mine. Ngumiti ako. Narinig ko ang bulungan ni Aldrin, na tila ba napapansin ang namumuong tensyon, but oh, well, hindi ko naman planado na suotin ito. This is my extra shirt na nasa kotse ko. I have no choice, dahil nabasa ang suot kong damit. Oh, tapos na kayong kumain? Pagtatanong ko habang hawak ang blazers kung nabasa kanina. Oo, Monica, ang sarap ng bigay mong pagkain. Salamat, Si Aldrin ang sumagot, dahil ang walang emosyong mga mata ni Kemi, ay hindi matanggal-tanggal sa aking damit. Hindi rin nakatakas sa paningin ko, ang paglipat-lipat niya ng tingin sa akin at kay Darius. And when I saw that Darius's eyes were still fixated on me, at nakita iyon ni Kemi, ay hindi ko mapigil ang mas makaramdam ng satisfaction at tuwa.
I smiled sweetly to hide my smirk. Oh, yeah, Darius and I are not friends. He warms me at night. Sometimes, even during the afternoon. He makes my day even hotter. Sorry ulit sa nangyari, Monica, alam mo namang hindi ko sinasadya, di ba? Mahinang sabi ni Kemi. Tumango lang ako. Oh, yes. Don't worry, Kemi, it's really fine. Buti may extra shirt ako sa kotse. Hindi ko pa pala natatanggal doon, nakalabing sagot ko. Inangat ko ang tingin ko kay Darius, na napapatitig sakin. He just shook his head a bit, at tila kumikinang ang mga mata, like he's trying to stop himself from smiling like an idiot. I'll go ahead, Darius, biglang sabi ni Kemi. Kaya tinanguan na lang siya ni Darius. I hope you like the food. Let me know, dadalan ulit kita sa susunod. At sana ponlakan mo yung invite ko, pakikipag-usap niya pa kay Darius. Hindi ko mapigil ang manliit ang aking tingin. Invite. Thank you, Miss Hermosa, tanging narinig ko mula kay Darius. Tumango naman si Kemi, at hindi maiwasang tumitig lalo kay Darius, habang napapangiti. I can't blame her. Simula bata pa lang ako ay ganyan na palagi. Dapat ay sanay na ako, pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting iritasyon, tuwing ganito. May inutusan pa si Darius na maghatid kay Kemi. Nagpaalam na rin kami kina Aldrin, at sa mga naroon sa planta, na kailangan nang bumalik sa kani-kanilang trabaho. Drix, ikaw na ang bahala rito, sabi ni Darius, na agad tinanguan ng kaibigan. Ihahatid ko lang si Monica. Sumulyap si Darius sa wristwatch niya, at hinawakan ang bewang ko, dahil nasa tabi niya lang ako. He pulled my waist closer to him, at binalika ng paalala ang mga trabahador nila. I just remained calm, at pinanatili ko ang halos nakasimangot ko ng mukha, kahit sa totoo lang ay natigilan ako sa ginawa ni Darius. Kulang na lang ay tumalo ng puso ko palabas sa aking dibdib. Napansin iyon ni Aldrin at ng halos lahat. Pati si Kemi na papaalis pa lamang, at paakay roon sa sasakyan. I saw her most raw reaction, nang makita ang kamay ni Darius sa aking bewang. Nag-iwas ito agad ng tingin, saka kumilos na para makasakay na. To piss her off more, I flipped my hair so the girl would see my shirt again. Then, I smirked. Noong pang-8 ang kanyang ekspresyon, I knew she got it. Hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kina Aldrin, dahil kailangan na rin nilang bumalik sa trabaho. Tara na, sabi ni Darius, at hinawakan ang pulsuhan ko. Ngumuso lang ako at sumunod din paakay sa kanyang Jeep Wrangler. Uuwi ako sa mansyon. Ayaw ko sa hotel, sabi ko, nang makasakay na at nag-iwas ng tingin. Binawi ko na rin ang kamay ko sa kanya. Darius sighed. Sa tabi ko sa passenger seat ay naroon siya, at siya na mismo ang kumuha ng seatbelt para ikabit sakin. Pagtapos ay sumulyap siya ulit sa suot ko. Umismid naman ako. Stop staring at my shirt. Mabuti nga at may extra pa ako. And why are your reactions so priceless? Would you guys prefer more to see me naked instead? Dumilim ang tingin sakin ni Darius, dahil doon. He licks his lower as he sighed. Wala naman akong sinasabi. I even like it. Natigilan ako at napatingin kay Darius, but after I saw the ghost of smirk on his lips, ay tumalikod na siya, at umikot patungo roon sa driver's seat. Anong sinabi mo? You like it? Tanong ko at hinarap siya. Tumango si Darius, at sinulyapan ang top ko, then he smirked again. Pero hindi ba dapat ako ang may suot ng ganyan? Nanunudyo niyang tanong. Hindi ako nakapagsalita. Uminit ang pisngi ko. What? I licked you, too. On your lips. Kagabi lang, sabi ko at tiningnan ng maigi ang aking suot. Ayaw mo kasing gawin ko yun sa. Shut your mouth, Monica, putol ni Darius, at tumalim ang tingin sa akin. Napangiwi ako at humalukip-kap na lamang, hanggang sa kalagitnaan ng biyahe. Nagsasabi naman ako ng totoo. Maya-maya lang ay napangisi ako noong may maalala. Magbabasa ako sa magazine na nakita mo. I'm sure there is a feature there, kung paano gawin ang bagay na iyon. Maybe then, I can wear this publicly with confidence, deklara ko kay Darius.
Is he underestimating me? Monica, you seriously have such a dirty mouth? Seryosong sabi ni Darius, at maya-maya lamang ay biglang hininto ang sasakyan. Tinihil niya iyon sa isang tabi, malapit sa lilim ng mga puno, kung saan wala namang masyadong dumaraang sasakyan. Anong nangyari? Nasira iyong sasakyan? Ang tanong ko sa bigla niyang paghinto. Sa biglaan yon, ay muntik pa ako sumubsob, kung wala lang akong seatbelt. But when Darius removed his seatbelt, napatingin ako sa kanya. What the? He removed my seatbelt, too. He then stared at me. At bago pa ako makapag-react, napapikit na ako, nang maramdaman agad ang labi niya, at ang kanyang kamay sa aking batok. Nasira iyong pasensya ko, Monica. In just a second, nasa driver's seat na ako, at nasa kondangan ni Darius. We're already kissing. Bumaba ang kamay ni Darius sa aking bewang, and I smirked. I wish Kemi is here, so she can see this. You're such a tease, bulong ni Darius. Wala akong magagawa, this is really my only extra shirt, sabi ko. And it's true that I licked you, so, you're mine, bulong ko at hinagilap ang mga mata ni Darius. Lumamlam ang kanyang mga mata, at umangat ang kamay sa aking bewang. His gaze softened and slowly, Darius nodded. Bumaba ang labi niya sa katawan ko, kahit na mayroon pang saplot doon. If I lick them, are they mine, too? He whispered huskily, and searched for my eyes. Umangat ang kanyang mga kilay, na tila nagtatanong at naghihintay ng sagot ko. My cheeks flushed. Ngumisi ako at tinulak ang dibdib niya. Bumalik na ako sa passenger seat, that made Darius's lips part open. Dumulas ang hawak niya sa aking bewang, nang mawala ako sa kanyang kondangan. His jaw moved. Tumangala siya at sumandal sa headrest, dumilim ang tingin sakin, na tila nahulog sa isang patibong. And now I'm sure he's hurt again, sa namumungay niya pa lamang na mga mata, ay alam ko na. Not yet, sabi ko at umayos ng pagkakaupo. Mag-drive ka na. I need to go home, and I still have to study. This is for our future, Darius, sabay pigil ko ng ngiti at tawa. At oo nga pala, birthday ko sa susunod na araw. My classmates will be at the mansion. Really? Mapait na tanong ni Darius, na tila bitin pa sa halik na iyon. Tumango ako. Yes, medyo marami sila. For sure, maraming magi-gate crash. Tiningnan ko si Darius at ngumiti. What about you? Are you going to visit me? Malalim na napahinga si Darius. I'll be in Manila tomorrow. Susubukan kong bumalik kinabukasan. I'll see if I can make it on time, Monica. Napanguso ako at nakaramdam agad ng lungkot. Inaasahan ko pa naman nandito si Darius sa birthday ko. May pupuntahan pala siya bukas. Ganoon ba? It's okay, sabi ko at ngumiti na lang. He's really busy. Dapat ay sanay na ako, dahil talagang hindi biro ang mga ginagawa ni Darius, pero kahit na, hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng lungkot. It's okay kung, di ka naaabot. Ipagtatabi na lang kita ng iluluto ni Esmeralda. She's really a good cook, too, sabi ko at ngumiti. Darius nodded, pero ang tingin niya ay nanatili sakin, na tila ba pinagmamasdan ang reaksyon ko. And I'm never really good at pretending. Kaya hindi ko talaga maitatago na nalungkot ako, at medyo nawalan ng gana, nang malaman na wala pala rito sa El Amadeo si Darius, sa araw ng birthday ko. At bakit hindi niya agad sinabi? So that I can plan something else, pero maaari naman ng late celebration. Iyon ay kung hindi busy si Darius, sa sinasabi niyang kailangang gawin, at kung makabalik siya agad mula sa Manila. I will still try, Monica. Hanggang hating gabi, sabi ni Darius na ikinatanggo ko, nagiging kontento na lamang doon. Okay, I'll wait for you, then, tumango si Darius. And I know him as someone who doesn't really break his words, at kung may babaliin man sa kanyang prinsipyo, it will go through a lot of endurance test first. Ibig bang sabihin, this is the last time that I'll see you? Tanong ko. Yeah, nasa laye na ako mamaya, sagot ni Darius. Lalo akong napanguso.
Ibig sabihin flight niya pala mamaya o bukas ng maagang maaga, kung ganoon ay halos 3 araw kitang hindi makikita at makakausap. Ngayong araw, bukas, at sa birthday ko, dahil baka gabi ka na makabalik. Kung hindi ako umabot at hindi agad makabalik, I'll send you my gift, marahang sabi ni Darius. You wanna receive a letter, too. I bit my lip, parang nabuhayan ng bagong pag-asa. Lumiwanag ang mukha ko, at hinarap ko siya. Really? You'll do that? Napapalunok kong tanong na ikinatango ni Darius. Promise. Usual ko pa rin. Tumango si Darius, sumili ang ngiti sa lobby. Yeah, I promise. My heart skipped, and then I nodded, biting my lip. Okay, hihintayin kita sa birthday ko, Darius, sambit kong hindi maiwasang magtiwala sa kanyang pangako. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.